Good morning, good morning, good morning. Yan, isa na namang magandang araw sa inyong lahat. Papasok ulit tayo. Bago yan, babati muna ako ng Happy Flight Dispatchers Day sa mga flight dispatchers sa buong mundo. This is Flight Dispatcher Nat and welcome to the Pre-Flight Brief. So ayun as I've said, Happy Flight Dispatcher Day. Siguro mapapanood nyo ito, hindi na Flight Dispatcher Day. Kasi syempre isang araw nga lang naman yun Sabi sa mga posts, actually sa LinkedIn ko lang to na na-discover na November 1 is considered as the World Flight Dispatcher Day. Yan ang ating pag-uusapan ngayong araw na ito sa video episode na ito. Kailangan ba may Flight Dispatcher Day? Ano ba yung kahalagahan nun? At ano ba yung pwede nating i-aim or i-goal sa pagkakaroon ng ganitong commemoration? Or yun, yung pagkilala, pagpapahalaga, di ba? Kasi pag meron kang sariling special na araw, di ba? Mahalaga yon, special yon magbibigyan mo ng effort, ng time, baka tulad ng mga monthsary, mga anniversary, mga birthdays, anniversaries, and all of that. So, yung pagkakaroon ng isang araw to recognize, to introduce ang isang profession na hindi ganun kakilala, It's a big deal, Alright, so Flight Dispatcher Day, sabi November 1. Pero chinek ko online, Siyempre, Flight Dispatcher tayo, nagdo-double check tayo ng mga bagay-bagay. Alright, so what I found is November 1 is considered Flight Dispatcher Day only for USA, dahil binase nila ito dun sa araw or sa date kung saan ipinasa yung batas about airline dispatcher certification. So this happened in the 1930s. Napakabata pa ng aviation noon. Prior to having a flight dispatcher kasi, ang mga piloto, sila lang din yung nagpaplano ng kani-kanilang mga flight. Walang problema doon. Kayang-kaya ng piloto yon. Ang problema lang doon, syempre, as tasks or as procedures grow, mas nadadagdagan yung mental strain sa piloto at hindi na siya makakapag-focus sa mas importanteng mga bagay tulad ng pag-control ng eroplano. So yung mga pagpaplano, yung mga pagko-compute ng mga calculations, yung pag-i-interpret ng weather, syempre alam pa rin ng piloto yan, pero hindi na niya kakayanin pa kung iisipin niya pa yon habang nagpapalipad siya ng eroplano. Isipin nyo, napaka-crucial na ng role ng isang piloto sa pagpapalipad ng eroplano kasi siya yung mismong may control, hindi ba? Picture this, kung yung piloto pa, yung flight crew, silang dalawa, pagsamahin na natin, sila pa yung magpaplano ng ruta from the origin to destination. Ang sakay nila is hundreds of passengers. Tapos mayroon pa silang monitor ng mga weather, aalamin pa nila kung may mga sira yung airports, yung eroplano. Bago pa sila sumampa dun sa cockpit, pagod-pagod na yun. Diba? So what we wanted is for pilots to be 100% fresh, 100% capable of flying the aircraft for safety. So yun yung naisip nila nung 1930s kasi during that time doon na yung nagbo-boom yung commercial aviation, So nagsasakay na sila ng mga pasahero sa mga flights na nila. Hindi na lang yung mga sulat o yung mga mail delivery. So yan, so yun yung
origin ng November 1 celebration ng Flight Dispatcher Day. Ngayon, meron pang isang date kung saan ito yung globally recognized na World Flight Dispatcher Day. Although yung November 1, syempre, kapag meron kang FAA license o yung Federal Aviation Administration license, yun yung counterpart ng CAAP sa Amerika. Syempre, kahit papano, nagkalat na yung mga merong FAA license sa buong mundo. So, it's considered, okay, sige, hindi lang siya pang US, pang world na talaga. Pero itong isang date na ito, July 24, yan ang let's say official, no? The World Flight Dispatcher Day. Bakit naman? During this date kasi, July 24, nakalimutan. 1980s basta. Dispatcher kayo na mag-search ng exact year. So yung July 24 around sa 1980s, doon naman sinilang yung o itinatag yung IFALDA. Yun yung International Federation of Airline Dispatchers. Parang kulang ako, International Federation of Airline Dispatchers Association. Patay tayo dyan. O, i-correct ko na lang kung mali ako. Basta yun, IFALDA. So, ito namang IFALDA is, ito na yung talagang pandaigdigang samahan. Pakalalo. So World Association ng mga flight dispatchers sa buong mundo. Yan. Member ako diyan. Nagpa-member ako kahit actually hindi ko gaano pang kabisado yung benefits ng pagkaka-member sa IFALDA. What I know is active sila sa LinkedIn. You can check them out. Ang latest na balita nila is they participated actively sa isang ICAO meeting recently lang, and they're pushing for licensing regulations sa European environment naman. Kasi kung hindi nyo natatanong sa Europe, bihira lang yung mga bansa na mayroong flight dispatcher license. To name a few, dyan yung Greece, dyan yung Germany, pero the rest of the countries sa Europe, walang lisensya o hindi nila nire-require na magkaroon ng lisensya ang isang flight dispatcher. Now, is that safe? Well, if it's within their yung framework nila is tawag mo dito, safe naman, okay, sabihin natin safe siya. Pero iba pa rin kasi yung meron kang license kasi nga mas regulated, mas kontrolado, at syempre mas guided yung isang flight dispatcher on his and her duties, right? So yun yung isinusulong ngayon ng IFALDA sa ICAO recently, kaya I'm happy na kahit paano part din ako ng IFALDA. So how do you join IFALDA? So search nyo lang sa Google yung website nila, andon very straightforward. Meron lang annual fee, but it's minimal. So walang problema doon. So yun, July 24 ang birth date ni IFALDA. So yun yung kino-consider na World Flight Dispatcher Day din. Right. So yun, ano bang kahalagahan ng pagkakaroon ng ganitong mga Flight Dispatcher Day? Kasi merong World Pilots Day, meron ding World Flight Attendants Day. Lahat ng bansa, lahat ng professions siguro merong kani-kanilang araw. Pero ano bang kahalagahan Siyempre, una, nagkakaroon tayo ng recognition. Yung profession natin as a flight dispatcher is sobra siyang hindi kilala. Bihirang-bihira ang nakakakilala sa profesyon ng isang flight dispatcher. Yan. So sa pagkakaroon ng ganitong araw, so naha-highlight na i-share sa mga tao kung gaano kahalaga ang trabaho ng isang flight dispatcher sa flight, na hindi lang piloto, hindi lang mekaniko, hindi lang flight attendant, hindi lang air traffic controller ang may malaking contribution sa pagiging successful ng flight. Majority niyan nangyayari bago pa mag-start yung flight mismo, at dyan nagtatrabaho ang flight dispatcher. Yan ang forte niya, pre-flight planning. And syempre, hindi lang nagtatapos doon sa pre-flight planning. Monitoring din yan habang nasa lipad kayo.
We make sure that your flight is safe, away from those weather hazards, away from those unexpected airport delays or unexpected airport instances. Kunwari may saradong runway, may saradong taxiway and whatever. And ayun no, syempre post-flight, pagdating ng eroplano nyo dun sa destination, we coordinate as well to the pilots, kumusta yung flight, meron bang dapat i-take note para sa susunod ay mas maganda yung flight niyo. So yun, we all do that no, from start to finish. We are there on your flight, monitoring you and taking care of you. Well, taking care of you. So yun ang maganda sa pagkakaroon ng araw no, to commemorate World Flight Dispatchers. So ano pa ba? Isa pang naiisip kong dahilan kung bakit kailangan natin ng ganitong araw no, World Flight Dispatcher Day, is to connect to other flight dispatchers, hindi lang sa Pilipinas kundi all over the world. Diba? Napakakonti na nga lang natin, hindi pa tayo magkakakilala. Ayan. So, napansin ko lang kasi no, sa profession natin, lalo na sa Pilipinas, wala pa tayong asosasyon. Although meron noon, sana ma-revive ulit. Sana mapanood ito ng mga nag-found o yung mga nagtatag ng asosasyon ng mga dispatchers before, and they will revive it no, para magkaroon ng network, magkaroon ng pagkakilala yung mga flight dispatchers. Kasi napapansin ko, personally, I experienced, ang kilala ko lang mga dispatchers is yung mga kasama ko sa trabaho. So, well, siguro depende yun sa tao, no? Pero mostly, ganun ang karaniwang nangyayari. So wala na tayong time to mingle with other flight dispatchers, to share experiences, to share thoughts, to share frustrations, di ba? So yun, isang maganda ring dahilan kung para maging connected tayo sa isa't isa is yung pagkakaroon ng ganitong World Flight Dispatcher Day. So syempre bukod sa Pilipinas, we can connect to other flight dispatchers in the world. Diba? Rock and roll to the world. So, doon mo natin marirealize na, ay, napakalawak pala, no? So, marami rin palang flight dispatchers sa buong mundo. At hindi lang pala konti, hindi lang pala tayo. So, ayun. Ano pa ba? Yung isa pang dahilan kung bakit kailangan natin ng pagkakaroon ng World Flight Dispatcher Day. Ano pa ba naisip nyo? Kung meron kayo naisip, i-comment nyo naman sa video na ito para ma-share nyo sa atin, sa mga manonood. Again, Happy World Flight Dispatcher Day sa ating mga magigiting na flight dispatchers sa Pilipinas, dito sa Saudi Arabia at sa buong mundo. If nakatulong sa iyo ang video na ito, please like and share and subscribe na rin no, sa aking channel. Gumagawa ako ng mga aviation content tungkol sa dispatchers, flight dispatchers, sa pilots, and anything about aviation. So if you want to see more videos, contents like this, so please consider to subscribe. Ayan, hindi lang tayo nandito sa YouTube, meron din tayo sa TikTok, Facebook, Instagram. Ayan, so you can reach me in any of these platforms. We also have a Facebook group called Pinoy Flight Operations. Yan, so nagsasama-sama dyan yung mga like-minded individuals na may interest no, sa aviation. Andyan din yung mga flight dispatchers. Hindi lang flight dispatchers, no? So mga estudyante, mga flight mechanics, mga pilots nandyan din. And ang goal ng grupo na yan is to connect all aviation professionals in the world, no? Most especially yung mga Pinoy. Alright, so nandito na lang po muna tayo. Maraming salamat sa inyong panonood. Muli po, ako si Flight Dispatcher Nat. Safe flight.